Tagumangos. Ulit sa inyong mga balay. Kampo kung ihapon. Sleep. Pray. Pray kung wala imposible. Sa pag-ampo. Wala yung nakuha nyo. Wala yung atong makuha. Para katatay ko ang prayers. Kaya wala yung mas mulabaw pa sa pag-ampo. Katulang. Naghan kayong salamat. And so much. Ang mo karoon. Pagkita kami na. Tulungan dyan mo na ito. Maraming salamat. Sabi kami. Usay mensahe usay tayo mo ma-share ng cipher unsa ka na i-share sa ato ang katawan. Okay. Kasi sa karang citizen ng Pilipinas, marami manotis mo din natin sa ating tanong sa Kongreso. Kaya di na lang po yung mga kabuta-butang na puro na lang magpunta-bamba sa itong mga panimalayo, puro na punta. Kasama sa social media, dapat mo take that action karon. Kaya grabe ang injustice na ginagawa sa administrasyon ng Consul. Grabe. Ikana, sa una, imagine kayo kung sa time pa lang na nag-eleksyon na sila, kung grabe dyan kung pa siya abang Marcos na naging mausap na ang Pilipinas tunod kay Mauni ang gusto daw ng perya nila na legas sa iyong papa. Pero tulong katuig, asa naman ang budget, asa naman ang time, asa naman ang okay, kung grabe yun, karoon ilang bigamit din sa Inday Sara para makadaog sila, para humutan nila ang nasod na ito. Hindi na pwede. Kaya karoon, sa kanan natin daghang salamat sa pag-attend sa ato ang rally. Grabe, na-appreciate na ito ang support. Nagdali-dali din ako kasi na doon ang butuha ka pinayrami, wala akong bayad. Mamatay para kay Duterte. Supposed to be non-partisan ko kay government employee ko. Maganda ko wala trabaho para sa Pilipinas. Ako ang masiyap ng Sekima. Naisalak si Inday Sara sa tuwa. Pero, muli ang lesson na atong dapat ma-learn. Tungod nag-self-doubt si Inday Sara na gusto niya na mag-second sa siya kang BBM ay di pa siya ready na mahimong presidente. Delikado di ay na isalig nimo ang imong nasod sa taong wag pa nimo nakaila. Ang pinakamaayon yun, isaligan na ito itong kabalingon. Kaya kita natin nakaila sa itong kabalingon. Na kita, ano na tayo, katapos ng servisyon para sa tao, di isalig sa laing tao. Pero kaya kita mo naman eh, na, Inday Sara yun, naghintay, napakyas. Pero, ano na eh, tinatawag na, blessing in disguise.
ni Marcos. Ang agriculture, ako agriculturisto. Ang agriculture, ang usa sa pinaka hirap. Ang farmers, makamatay na sa kagutom. Ay ano, sige lang, mag-import permit ang mga agriculture, ihatag dito sa custom. Sige, sulod ang import na bugas na humay o mais. Karon, mas barato karon ang import. Ang farmer sugay, magpainit, pero pagkabo sa harvest, pindi. Wala ni mga na sa upati mo kabulan na pag-antos, pinaraginan siya ulo mo, sa'yo, mapindi pagkabo sa panahon. Karon, ang nahitabo sa mga farmers, sige na lang, pumilya ng mga akap, mga AX, kay karon, mapalit ang boto. Gusto ba mo mapalit yung boto? Isip usapot ka sa voters sa atong pinalanggang Pangulo ang former President. Pero sa pila ka tuig kanina gimarugan karon ang panahon na kitalapod ang umarog para kaniya. Sa inaingon daan sa mga supporters ng Duterte, sa mga vloggers palangina na grabe ang pagpangilan o pagpagdaot sa ato ang administrasyon ng former President Duterte. Karon na panahon na batas ka na nahitabo ni kaniya sa ayaw na katulad niya kaniadto. Walay mga safety na kanunay sa gawas. Karon sa ato mga kita, halos tibok nasod. Halos tibok nasod nato. Adunay kriminalidad, adunay droga. Ang pinakalamang problema sa kanan, ang atong pinalato karon, ang pagkahimong tuta ni Marcos. Kaya tinuod o sa tinuod yun, dili si Marcos ang nagpando sa tanan kung dili ang House Speaker na si Romualdez. Saksi ng tanan ni anak, kadang wala na tayo mapapatulan karon ka mainstream media. Kaya ngano, tanawa ninyo tanan mga post sa mainstream media, halos magpagdaot sa mga Duterte. Maingon pa sila nga ang crime rate daw sa tibuok Pilipinas nagbaba. Asa sila naglantaw? Nakatulog na mga katuang naa sa gobyerno karon. Kita ang tingog na kinahanglan madungog sa tibuok nasod na atong tanggalon si Marcos sa pwesto. Isip kini voluntaryo na kanalan ni kay kabalo ko akong gibati karon maupo na kanyang gibati. Isip kini usapon ko si Dodon, si Marcos. Usap ko sa unity kung nagpuna. Bisa pa lang doon. Usap ko na si Dito. Sumagot si Marcos!
Ayan, okay, so please, go back to your seat. Marcos Ibagsak! Ayan, okay! Ayan, okay! Pagsikalikan pa sa ating mga pwesto. Nakinain sa namin cooperation. So by this time, ladies and gentlemen, maraming salamat po dahil pinakita yung pagkakaisa ng ating sinuportahan na si Duterte. So by this time, ladies and gentlemen, narinig natin yung mga mensahe na kanya-kanyang mensahe ng ating mga voluntaryo na gustong mag-share ng kanilang mensahe. So thank you so much for that. So by this time, so makita naman natin ang isang mensahe, more encouragement po, Mr. Efren section. Ano ba yung tahan? Sama ba ang ating polis? 2016, parang isa-isa sa Katabay, because many of you knows who is sa Katabay. Ang akong pinasagot dito, I was designated as speaker sa Philippine Laban sa Region 11. Ako ginaan ng mga tao, Duterte is the king David of the Philippines. Minaong yun siya. Kung karoon nakita na ito, ultimo ang iyang pamilya, siguro karoon wala patibalong asa siya. Ang diingon kaniya sa ato speaker, kagisakay siya sa Perpa o Aeroplano, sa Pinagdan. Landon siya, litation siya sa Netherland. May-imagine ako, siya lang isa dito. Ang akong ikasulti karon, ang punuan, kung putlan na ito ang kamot, hindi ko makatindog, di ba? Hapit na ang eleksyon sa Mayo, okay? Mayo 12. Ang yun, tanong-tanan, tag-awa, mas muna ako itong ikan kaniya, tag-awa ang inyong mga apo, kaya ako, hindi naman ko yun. Senior citizen ako. Ang kaumahon sa ako mga apo akong itanaw. Sara is our last stand. Sara Duterte is our last hope. Bilang ko na itong last card, kaya sugal ko na itong last card. Sara Duterte, kung nagkabalo mo sa iskora ni Joanna of Arc sa France, Sara Duterte is the Joanna of Arc of the Philippines! Duterte! Duterte! Ako, nakamatay sa akong mama, wala ko tuwa makuha. Nakamatay sa akong papa, wala ko tuwa makuha. Kaya may mga edad na. Pagkasok ko Duterte ganyan. Sitak. Okay, yung Lord. Kadang-kadang dito sa Pilipinas, ganun siya pa ba? Ako ngayon sila sa Davao. Malibay ko kumapriso si Duterte. Masyakan pa ng tao. Gano'n man. Malibay ko because one of its kind, the first president of the Republic of the Philippines, na church ng patay, dili kawat. Yes! Marcos Sr. kawat, sunod kawat, Estrada, o Kisado, o Pristia. Here comes na ay kanyang ang kaso niya. Nakaingon po Lord, first of its kind, na ang kaso sa presidente na mo, patay. Isa may ipatay niya mga ibang tao. Sorry, nag-emotional ko. Duterte, pag-abot sa malay, tama ka naging ka na, mag-ampo ka, pinaguliyong puta. Atong butuhan, ang mga politisyan na nag-connect sa administrasyon.
mo ma-MP si Sara? Pili ba, di ba? So, straight PDP laban ta! Kasi Sara, the Joan of Arc in this country. Ngayong gabi, isitaran. Thank you so much. Palakpakan po natin sa Everett section. Thank you, sir. For your message. Sabi sa ladies and gentlemen, ihatag na ito sa isa sa mga Everett section friend. Sir, sisa, tuta. Salamat. Ayaw kami sa kanan. Pangutaran ako kaninyo karon. Gusto pa ninyo magpabiling yapon ang atong panggobyerno karon. Alanay namin si Marcos. Ako ipanunong kaninyo, ipanunong kaninyo sa 1986. Ang nagpanot po amahan ni Bongbong Marcos at ang partido PDP Laban 1986. Anon, saan niyo ko kaninyo upanon mi sa partido PDP Laban na atong panagputon ang Bongbong Marcos na isa na presidente na dili lang buhaya pangagpa. Ako istorya ko pagkaman para masaktan yun ninyo nasa nakaroon 2014 year 2014 walay interes atong Presidente Digong Duterte na magpapili pagka-presidente. Kaanyo ang mga partido PDP Laban na mahimol siya standard bearer pagka-presidente sa atong partido PDP Laban 2014. From there, nag-eksunan ko dito sa Grand Mensing, June 26 of 2015, i-declare sa partido na ang kandidato para presidente si Digong Duterte. From there, ang kampanya mi all over the country, isa ko na nagpaluyo sa kandidatura ni Digong. Kampanya katibok ang nason, dala ang akong propaganda materials at my own expense. Tawas ko sa comfort zone ako, hindi sa syudad sa ako. For the information of everybody, nakadaog ni Digong, unang pangutanan niya sa pagtawag sa amo na magpanya siya. Sa kung sa may gusto mo na trabaho, ako kung sa ako ginubag, tama na ang pagdaog ka o presidente na mao ang makausap sa atong nasod. You give that to more deserving citizen of this country. Yung position na gusto niyo mag-iatag sa ako kung gusto niyo. Again, balikan natin. November 21 of 2021, here in Tagum City,